Nako, breaking news! Ganito pala sinapit ni Gutesa, mga kaibigan, no? Talaga, antindi natin itong mga itong ginagawa ng mga to. Harap-harapan na. Dati, di ba, yung pakunwari pa sila. Ngayon, harap-harapan na. Wala na silang pakialam kahit magahit ang mga Pilipino. Wala na sila. Nasa desperadong kalagayan na sila, di ba? Ngayon, harap-harapan na eh. Talagang pinamumuka sa taong bayan, wala kayong magagawa. Nandito kami, nasa pwesto kami, nasa kapangyarihan kami, wala kayong magagawa kahit anong gawin namin. Yan ang nararamdaman natin ngayon, di ba? Si Pinky, harap-harapan, biri mo sabihin niya, yung 18 Marines, ha? Yung 18 Marines, ha? Kung paano nila sabihin na hindi totoo yan, di ba? Pati yung mga ibang congressman, ayaw talakayin, sinusoplak pa nila ibang nagtatalakay sa Congress kahapon, di ba? Kagaya ni Henry Marcoleta. Sinusoplak nila, pati si Bong Suntay, ayaw nila ipatapik yan. Ganyan na sila harap-harapan. Grabe. Kung titignan mo, ha? Ano ba pinaka-logic nito? Ano ba pinaka-simula nito? Di ba? Mag-imbestiga, di ba? Hanapan, ano ba kulang? Sabi niya ng Iglesia ni Cristo ano ba kulang? Ikaw na bangag na vlogger, tapatin mo ako ngayon din. Alin ang kulang? Sa investigasyon, wala na? Tigil na natin investigasyon. Dapat sabihin nyo, tigil na investigasyon. Parang niloloko tayo nila Junior Nagets nyo? Pag tama na, tigil na investigasyon. I-announce nyo na sa tao. Tapos na po ang flood control issue, tigil na investigasyon. Ganon, opisyal. Alam nyo bakit? Kasi nakakaloko kayo Para nyo siya sabi, hindi pa tapos ang investigasyon. So, ibig sabihin, may mga tao pang na gustong magpakita. Kaso, pag nagpakita yung tao, hindi nyo paniniwalaan. Alin ba ang paniniwalaan nyo? Naghahanap kayo ng ebidensya. Panagutin ang mga magnanakaw. Di ba yung mga pinklawang ganyan? Tapos pag may lumabas, ayaw nyo paniwalaan. Nakakaloko itong mga to Hindi mo ba mga kaibigan? Lahat na lang po na lumalabas, ayaw nila. Itigil nyo na. Pag ganyan, ba't ayaw nyo itigil? So, ibig sabihin, gusto nyo pa talaga, ano ba hinahanap nyo? Ano ba? Gusto nyo ba may isang anghel na bumaba dyan tapos maghayag ng katotohanan? Ganun ba gusto nyo? Hindi mangyayari yun. Kasi nakapagtatakay lahat ng lumalaba. Maghahanap sila. Asan ang ebidensya? Maghahanap tayo. May lumitaw. Yan? Nako, huwag kayo maniwala dyan. Sige, maghanap pa tayo ebidensya. May lumitaw. Ay, nako, 18 Marines, huwag kang maniwala dyan. Yan ang utak ni Pinky. Pinky, ano ka ba? Kaaway ka ba? Bakit mo ginaganyan? Akala namin, pag naglabas kami ng ebidensya, lahat ng tao sila, Mike o taong bayan, naglabas ebidensya, tutulong ka. Kasi ikaw, Blue Reebok. Naglabas. Sir, may nakapagturo na magnanakaw kung sino. Talaga? Asan dyan? Pati niya. Ayan Ay, naku, huwag yan, madusing yan. Hindi totoo yan. Ganun ba? Ganun ba dapat? Ano ba? Nagnakaw sa Bangkok. Hindi alam kung sino nagnakaw, walang sira CCTV. Nagpatawag ka sa barangay na maraming ito ipapaskil mo yung ito daw nakitang suspect in drawing. Hanapin nyo to sa buong baryo. Sino makapagtuturo nito may sa akin, may award. Mga 10,000, mga 100,000 award. May lumitaw. Sir, nabalitaan ko yung nagpapanap daw kayo ng mga titistigo. Saan? Yan. Nako, hindi. Walang kredibilidad dyan. Luwes kayo. Ganun ba? Nagpapahanap kayo ng mga ebidensya, papahanap kayo titistigo, pag may lumitaw, ayaw nyo. Di nakalukuhan yan. Di ba? Antindi ng mga to, harap-harapan niloloko mga Pilipino. Panoorin natin si Mike Defensor. Ganito kalagayan kay Gutesa, ba't nasabi ko harap-harapan? Ganito ginawa nila kay Gutesa. Kikilabutan ka sa ginawa nila kay Gutesa. Charges na niya yung Ador Mawanay, the second part 2. Alam mo, hindi ako kumikibo dyan sa issue na yan, Lakay, kasi natatakot talaga po dahil hindi nagkamali sila. Yung kaso talaga na pinasangkutan ko ay yung udong mapahusay issue. Kaya Pahiya si Auntie Claire dito. Napapakalat ka ng Ador Mawanay. Di ba? Ano sila? Basta sila sakay sa issue pero wala. Kung ano picture sabi nila. Jackson nga nagsalita sa niya, teka lang, ibang issue yan. Yan yung kay Ador Mawanay, nung panahon na yun, si General Victor Corpus, who was then the head of the ISAP, ang siyang nagpresenta ng witness na to. Yung kay Udong Mahusay, ibang issue naman, yung kinasangkutan ko. At totoo naman, kasama ko dun sa Udong Mahusay issue.
So kay Yusek Claire Castro nga, sabi ko, siguro dapat maging, sabi ko, di ba, hindi naman Marites na Office of the President yan eh. Yan ay Balaco, Malacanang, pag nagsalita siya, di ba, medyo dapat. Ewan ko sa niya nakuha yung Ador Mawanay na yok, kinunik kay Mike, udong mahusay yun. Ang tanda-tanda na ng spokesperson na yon, hindi pa rin naabutan yok. Nakikisaw-saw ka. Bakit? Nililigaw mo kasi tao eh. Merong, hindi parang chismisan yung kwento. Pangalawa, kay Jose Claire Castro, sa tamang panahon, ipapaliwanag din ng mga sundalo kung ano ba tong issue ng korupsyon dito sa ating bansa. Ano ba yung nakita nila? Kasi every time na may reaction ako nakikita sa social media o sa media, tinatanong ko sila, totoo ba itong nangyaring to? Paano ba nangyaring to? At nagpapatunay dun sa mga binabanggit nila. So, tama-tama, pag nagkaroon ng formal hearing sa Senado, sa Kongreso o maging sa Ombudsman, magsasalita sila dito, Lakay, no? And mamili kung ano talaga yung dalahan ng pera. Kasi isipin mo, nung kinompute nila 100 times nag-deliver separately. Meron sa Aguado, meron sa Forbes Park, sa McKinley, na sinasabi na, papatunayan nila na nagkaroon sila ng delivery. At yun nga, siguro ang apila ko na lang kay Jose Claire Castro, kung talagang ang Pangulo, siya naman ang nagsabi, maya naman kayo. At sabi nila, di ba, ang Pangulo ang nagsimula na ibunyag ang korupsyon dito sa ating bansa. Kaya nga, doon sa salitang mahiya naman kayo at nagpahayag ang Pangulo na tumulong sa investigasyon na to. Kasi maski ang Pangulo tumutulong siya, di ba? Bakit? Nag-update siya, di ba, kuno? May ICI. Yung Pangulo nag-ambag kuno ng ICI. Sabi, tumutulong. Di ba? So, lahat tayo tumutulong sa isyong ito. Halimbawa, may mga vlogger, nakuha na mo, may flood control, picturean nyo. Di ba? Bukod sa ginagawa ni Vince Dizon, di ba, picturean nyo. Isabihin, tumutulong ka na kapag aambag ka. Anak ng teting, magsasabi ang Pangulo, mag-picture kayo, pinicturean nyo, di ba, sa Ilocos Norte, galit kayo, ayaw nyo rin. Ano ba yan? Nagpapahanap kayo ng testigo, pag may lumitaw, galit kayo, ay di nyo maniniwala. Ano ba yun? Sige nga. Natin ang pagkakataon, yung mga nagsasabi na ito ho nangyaring korupsyon. Kasi yung boss nila, sabi niyo, mastermind eh. Ito yung mastermind ng korupsyon sa ating bansa. Ito yung mga bata ng boss nila eh. Ito yung nagdidili. Ito na yun eh. Yung mga 19 maris na yan, bata ni Saldi Kutok. Di ba? Sabi niyo, imbestigahan si Saldi. Ba't niyo papauwiin si Saldi? Hindi para kasuhan lang, di ba? Para imbestigahan. Ngayon, hindi niyo na para imbestigahan. Lumalapit na sa inyo yung mismong investigasyon. Tapos ayaw niyo maniwala. Niloloko nyo bayan. Niloloko nyo tao. Hindi sana sinabi nyo, wala lang investigasyon kay Saldi, hulihin na kagad yan. Sana ganun ginawa nyo. Di ba? Sana yung Congress na yan, yung mga pinklawan dyan, mga halos nakikisimpat sa Jack, dapat sinabi nyo, wala dapat investigahan, tapos na, kasi nakulong na si Diskaya. Tapos na. Hindi, para tanggapin nyo, kasi ayaw nyo gawin nyo. Alam nyo bakit? Kasi magagayat ang Pilipino sa inyo. Gusto nyo pag ganong-ganong kayo. Hindi ko, humigit kukulo lang. Nililito nyo taong bayan hanggang sa 2028 kasi para gusto nyo, kayo iboto. Hindi kayo iboboto yan. Si Sara iboboto lahat yan sa ginagawa nyo. Benta tong sundalo. Ito, Saldi ko na. Sabi nyo, siya yung mastermind ng corruption. Ito yung mga tao ni Saldi ko na nagpapakilala at nagbibigay ng pera. Ito yung pagkakataon. Malaman talaga natin kung ano ang korupsyon na nangyari dito sa ating bansa. Kung Mike, nabanggit nga po natin kanina, tinawag kayo ng Malacanang na Ador Mawanay 2.0 at parang binabanggit din po na bahagi ng isang destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ito pong mga nangyayari ngayon na isiniwalat nitong 18 Marines at dati pong mga sundalo. Paano nyo naman po mapapatunayan kung na ang inyo pong pagtulong sa grupo ay totoo at hindi po para sa tinatawag na political o personal agenda? Sa totoo, Ma'am Elaine, may personal agenda ako. Totoo, makita ko. May personal agenda ako. Okay po. Dahil sa nangyari kay Sergeant Cutesa. Okay. Nung baba si Sergeant Cutesa. Ito, painggan nyo kung anong yata mo, harap-harapan. Ginaganito si Cutesa. Taong bayan ginaganito. Ang sabi, magsasalita sa Senado, nung una, proteksyon ng Marines, tapos di ba later sinabi ko na illegally detained. Meron akong ebidensya para ipakita na talagang nagkaroon ng problema si Sergeant Cutesa. Tama.
Nung nagsalita ako noong Nobyembre at sinabi kong pakawalan nyo na yung tao, kasi napapirma na nila Opo. ng retraction. Ang sinasabi ni Sergeant Contesa dun sa pinirmahan niya, hindi totoo nagdi-deliver ako ng pera kay Speaker Martin Romualdez. At pinangakuan ako ng pera ni Senator Marcoleta at ni Secretary Defensor. So, kaya nung malaman ko itong Marines na to, Ibig sabihin, si Gutesa may isang papel na pinapirmahan, yun ang nakalagay. Ang nakalagay, pinilit ako ni Marcoleta, ganito sasabihin ko, pinapalabas. So, siyempre si Gutesa, napilitan pumirma yun kasi takot sa kalagayan niya. Yeah? Ngayon, ang pinakamahirap nito, hindi pa nila nilalabas yun. Ilalabas nila yun pag, ito, sinabi ni Gutesa, ganyang kasasama maugali ng mga yan. hindi ako papayag. Binidyoan pa daw habang pumipirma si Gutesa Biro mo, sasama ng mga ugali. Bibidyo pa yung tao na pirma. Ibig sabihin, katunayan, pinirma ni Gutesa na si Marcoleta ang may kasabot niyan. O pinapalabas mong ganon? Ang titindi nyo. Ngayon lang ako nakakita ng testigo na hindi iniingatan. Dapat iniingatan niya. Wala makakalapit dyan. Napakalaga niyan. Maliban nila, kung hawak niya totoo, katotohanan, ayaw nyo ipalitaw. Pangyari sa kanila. Yung Tapos kakampiyan to ng mga bangag vloggers, hayagan na. Sipin mo, bangag vloggers ka, kailan ka na natuto sa buhay? Tapos kukontrahin mo yung mga matatalinong tao nagsasalita, kagaya ng Iglesia ni Cristo, matatalino tao dyan. Hindi yan ba sa Iglesia ni Cristo member lang salita? Yan ay mga mataas na tao na nasa matindi ang pinag-arala, matindi ang source ang ginawa nila bago sila mag-announce ng ganyan. Tapos ikaw sasabihin mo, ay wala. Vlogger ka lang na nasa bahay-bahay ka lang, samang search ka lang, Google Chat GPT ka lang. kay Sergeant Contesa, yun ang aking personal agenda. Proteksyonan yung pamilya nila, kinakailangan proteksyonan. Kinakailangan proteksyonan Yan yung naman talaga pag may testigo, yun nga lang yun nga lang titistigo sa natural na buhay di ba? Minsan titistigo, sino pumatay diyan? Yan titistigo, ingatan niyo yan kasi baka may banta na buhay niya. Si Gutesa pa kaya mali-malita ang hinayag, hindi yung pinoproteksyonan, bagkos ninyo pinaniwalaan, pinababayaan niyo lang. Di ba? Ang titindi ng alam pinaka-animal dito, yan si Pinky. Yan ang pinakasalot sa buong Pilipinas. Tandaan niyo yan. Yan ang dahilan kung bakit hanggang ngayon hindi umuusad ang flood control. isa, yung seguridad ng mga sundalo. Ngayon, kung ang tanong nila ay, at ang sinasabi na nagsisinungaling yung mga sundalo, bibigyan nga nila ng pagkakataon. Tingnan nila ano yung mga sinasabi. Ilagay nila sa tamang proseso. Kasi ang nangyayari sa bansa natin o dito sa mga investigasyon, pagka nagsabi ka ng totoo at nakita mo at parang kontra sa kanila, ayan na, kulong na. Ayan na, nawala na. No, si Sergeant Contesa. So, ang tanong nga sa akin nito mga sundalo, pero kamusta ba si Sergeant Contesa? Sabi ko, hindi ko talaga alam. Ang pagkakaalam ko sa ngayon, maayos naman kasi nagkaroon ako ng mensahe galing sa pamilya. Pero nung nawala siya, talagang hindi ko alam kung ano nangyari. At ayoko mangyari kay Contesa sa mga tao to. So, kung nag-recant po pala talaga siya, gumawa siya ng letter si Sergeant Contesa? Meron Yes, mga, nag-recant daw. Hindi pa yun mamili na. pero di pa lumalabas. Binidyo pa daw nila. Okay. Pero hindi pa Oo. lumalabas. Tamo, binidyo pa nila. Ibig sabihin, pumirma ka. Yung pipirmahan niya, ang laman daw nun, na kontra na sinasabi na pinilit ako ni Marcoleta at ni May Defensor, tapos binidyoan pa pinapirma. Para gagamitin nga naman nila pag nagkagipitan. Ito, yung Gutesa nyo, hindi totoo. Tamo, sasama na mga ugali. Siya na kong. Wala pang nilalabas. Nakakaawa si Gutesa, nakakaawa ang bayang Pilipinas. Pero hindi pa lumalabas Ano, yung report na nag-recant na itong si Gutesa. Oo. Kasi inunahan ko na kaya hindi na nila nilabas Hindi, Mike, hindi mo sa inunaha kaya hindi nila nilalabas. Ilalabas nila yan pag gipit na sila. Sasabihin nila, ba't yung pinaniniwala si Gutesa? Ito, nag-recant si Gutesa, Yun ang gagawin nila. Yan. So, ngayon, kaya ang gagawin nyo, huwag nyo nang gamitin si Gutesa bilang testigo. Yung 18 Marines na yan, si Gutesa gagamitin laban sa inyo yan. Maniwala kayo. Kasi nakapirma na yung tao siguro sa takot. Tinakot. Hindi naman, matalino ang isang Marines. Hindi yan pipirma, hindi niya binabasa. Malamang, pinirma niya, kaya alam niya laman ng pinirma niya, pero pumirma pa rin kasi natatakot siya para sa pamilya niya. Yun ang nakikita ko, ha. Okay. Bukod sa tinakot na, binidyoan pa.
kasi ang nangyari, Boss Lakay, meron akong ebidensya, siguro sa tamang panahon ilalabas ko, na nagkaroon ng pag-uusap, na narinig ko na sinabi ni Gutesa, na binidyo pa siya, nakapirma pa siya. Ayan o, binidyo pa siya, nakapirma siya. Ayan, nakita nyo ha, narinig nyo. Binidyo pa siya, pumirma pa siya. Ibig sabihin, tinutukan siya. Eh baka nga hindi lang camera nakatutok sa kanya eh. Yan ang mahirap. Isipin nyo kung ano yung nakatutok sa kanya. Duda ko eh. Isang Marines, alam niya nakalagay doon, mali, para sa bayan, ha? Pero ba't napumirma siya? Baka hindi lang camera, videoan ang nakatutok sa kanya, sir. Ayan, ang hinala ko ha, alam niyo na kung ano yung nakatutok sa kanya. Kayo sumagot. Ayan. Ang sabi po ni Yusek Clara Castro kung Mike, lousy script. Hindi pang award winning. Hindi malinis. dating mga Marines, bakit na po, John, imposible daw po na magkakasama sila sa isang pagkakataon. So dapat daw ay hindi joint ang affidavit, dapat daw po ay Kasi hiwalay o imposible isa-isa naman siguro. daw na Oo. magkakasama sila na nag-deliver. Anong magiging epekto nito ngayon kung Mike, sir? Napakaganda nung sinabi ni Ombudsman Boying Rimulya, Mm. kasi ang ginawa naman ni Attorney Levy, ibinigay sa kanya, sinulat yung liham Mm. at ibinigay yung joint affidavit. Na Mm. napakaganda nung binanggit ni Ombudsman Rimulya na itama, di ba? Mm. Kasi mula sa Ombudsman, sinabi kung pwedeng imbestigan dahil dapat palalimin Mm. yung investigasyon dito. Mm. Maraming na-involved doon na talagang nasa ilalim ng Ombudsman. Siyempre, pagdating kay Pangulo, hindi naman talaga pwedeng imbestigan ng Ombudsman yun. Mm. Pagdating ng COMELEC, no, may mga ganun eh. Pero as an investigative body, pwede niya tingnan talaga yung mga iba pang pangalan na nandun. Mm. Well, kung talagang tututuhanin na. Ngayon, mula doon, i-file talaga yung tamang kaso kung nakikita ni Ombudsman. Pero kung titingnan mo naman Lakay, at saka mamilin yung affidavit, nakita ko rin, ano naman nakagrupo eh. Mm. Kunyari, kami, kung sino man yung nag-involve, nag-deliver kay ganito. Tapos merong isang namang grupo, kami naman ang grupo na nag-deliver kay ganyan. Mm. So, bagamat hiwalay, iba-iba naman yung sinasabi lang pinagsama-samahan nilang delivery ng pera. Pero maganda naman yung sinabi ni Ombudsman po eh. Kung talagang nakikita niya dapat tila rin ng maayos at yung detalye, yan. Mm. Talagang inaasahan natin na talagang may kakasuhan tungkol dyan. So pwedeng baguhin po yung affidavit ng 18 Marines kung Mike. Yes, Lakay, kasi ang ginawa naman doon, hindi naman actual filing eh. Mm. Sinulat kay Ombudsman Rimulya na ito po yung affidavit ng mga tao. Mm. So batay sa kanilang investigasyon, kung pinatawag nila at nakita nila na, o sige, ito hiwalay natin, tapos kesa i-file. Mm. Di ba parang siya ang fiscal ngayon eh, Mm. ng Ombudsman dito sa kasong to. Mm. Dahil nga ito yung mga involved, ang mga tao ng gobyerno. At yan, Lakay, maganda yan. Ayan. Kung Mike, meron ba kayong planong i-destabilize ang gobyerno? Ayan. Ito yung timing eh. Mm. Alam mo, Lakay, dito sa sitwasyon to, hindi mo na kailangan i-destabilize ang gobyerno eh. Sana ang nagdi-destabilize sa kanyang sarili. Oh, yung palengkera sa Malacanang, putak ng putak, attack dog, hindi naman spokesperson eh. Di ba? Kung ano pinagbabanatan, dapat intelihente ka. Kung banatang ka nila, dapat suklian mo ng mga accomplishment ni Junior. Di ba? Binanatan ka bigla ni Sara, no? Binanatan ka. Huwag mo suklian ang sagot ng matatapang din. Suklian mo ng, ayaan nyo na po yung bumabati ko sa atin. Sasabihin ko na sa inyo kung ano yung accomplishment ng Pangulo. Ito na lang po ang plano namin. Ganon dapat kung talagang natatrabaho kayo. Ha? Kung natatrabaho talaga kayo. Eh hindi, nakikialam pa kayo sa mga ganito eh. Ako, yung sinasabi, Attack dog eh. destabilization, hindi eh. Yung bandit destabilization, sino nagde-destabilization? Hindi sarili nyo. Sinasabi ko nila, ang hinahanap natin katotohanan, babalik ako dun sa kwento. Nung SONA, ang sabi ni Pangulo, kaya naman kayo, imbestigahan. Yung pala, nung sumabog na investigasyon, hindi pala nila kontrolado. Ang dami palang mga hindi alam ang dulo. Ngayon, sinabi nila, si Saldico,
ang mastermind, kakasuhan si Saldico, papauwiin sa Pilipinas. Ito yung mga bata ni Saldico. Nandito na. Di ba kailangan nila yung ebidensyang yun? Mm. Nung nakita nila, para naman yung kwento nung, o hindi siguro nila nagugustuhan yung ibang kwento, hindi na naman pwede. Oh, yun, ganun ang nangyayari. Di ba? Lahat ng lilitaw, ayaw nila paniwalaan. Si Saldico na nga, hindi na, biruin mo ha, chairman ng appropriation ha, yun na nga nagsasalita, ayaw nilang paniwalaan eh. Napaka-imposibleng bagay, di ba? So, paano na yan? Nakikita ng taong bayan eh. Mm. Naririnig, nakikita, napapanood, nababasa. Kaya makikita mo talaga yung mga salita ng... Parang ng lahat, tao. no? Si Gutesa, walang kasalanan. Si Gutesa ay paniwalaan. Si Saldi ay paniwalaan. Si Marcoleta, si Libiste, Cabral ay paniwalaan. Lahat ayaw paniwalaan. Di ba? Lahat nagsimula kay Cabral, mga Paes, kay Libiste, ayaw paniwalaan. Sino paniniwalaan nyo? So, ibig sabihin, walang nangyaring flood control issue? Sasabihin nila, marami ninakaw sa flood control. O ano nga? Asan na? Ba't hindi pinapaniwala yung mga lumalabas? Grabe. Ibang klase ito. Ngayon lang nakakita ng ganitong korupsyon. Mag-iingal na kayo sa marami nating kaibigan na mga dating cabinet o mga dating kongresista na napapakakabot eh. Ngayon lang nakita yung ganito kalawang, sistematiko at katinding korupsyon sa ating bansa. At totoo, yung destabilization, galing sa kanila. Pag tinanggal mo yung PhilHealth budget, kinuha mo, at nilagay mo sa flood control, pag nagpunta siya ng ospital, walang ayaw, kunyaring gamutin yung anak, walang pondo. Isa pa, Yung Metro Manila Subway na alam niyang matatapos dapat, kinuha mo yung pondo, at nilipat mo sa flood control, wala ka nilagay sa subway, na ngayon na delay na, nakikita ng tao yun. Yung sa Cebu, nilagay nila ang biggest allocation ng flood control sa Cebu. Wala naman, hindi pa na priority ang Cebu sa baha. Bigla nagkaroon ng bagyo, nagpasa sa Cebu. Nakita ng mga tao na, may flood control pala dito, dapat bilyon-bilyon. Nakikita ng tao, hindi ako nagdi-destabilize. Sila nagdi-destabilize ng gobyerno. Ayan, dapat nga ngayon nag-expose ka ng ganito, dapat nagtutulungan para matukoy kung sino Kaya na nga, ang di ba si Pinky, dapat, pag nalaman niya may 19, ako si Pinky, lumabas yung 19 Marines. O sige, Lunes, magkaroon tayo ng hearing sa Blue Ribbon. Imbestigahan natin yan. Ayoko muna magsalita ng hindi totoo yan. Mas maganda imbestigahan natin. Yun ang tama. Hindi sabihin mo, nakita mo lang ay parang may mali, sa competition. Ay, ganito, mali yan. Ugok. involved, mastermind, Kong Mike? Yes, lakay eh. Yun na nga, para bang anong nangyayari, pag okay, pag gusto nila, pwede, pagka hindi pwede. Ang daming sinabi ni Sergeant Gutesa, ang daming sinasabi ng mga sundalo sa ngayon, si Saldico nga, kinasuhan na nga nila, dahil daw doon sa Mindoro. O, hindi ba pwedeng i-trace yun na, baka naman yung source ng Mindoro na proyekto, kanino napunta yung mga pondo sa mga security niya. Kaso nga, yung sabi nga ni Yusek Claire Caso, lousy yung script ni Mike Defensor, sabi niya, di ba? Tingnan mo naman yung script nila. Di ba mas lousy yung nangyayari sa script nila? And maging ang Iglesia ni Cristo na mismo bilang institusyon. Bago. Ulit. Di ba ang hinihingi namin, maging transparent, maging makatotohanan, ilabas sa taong bayan yung nangyari. Pagka yung script ng gobyerno o ng administrasyon na susundin, may mga edited, may mga tinatago. Yan ang hindi dapat. Ayan, yan nga ang nakapagtataka din kung Mike, kung naalala mo, noong mga 1983-86, ang Cardinal Sin ang matapang, ang Catholic Church. Ngayon, ang Iglesia ni Cristo na ang matapang ngayon. Di ba? Totoo yan. Ang Iglesia ni Cristo na matapang ngayon. Bakit? ang bilis nilang lumaganap eh. Nakita niyo yung search niyo sa mapa ng Pilipinas, kada barangay, kada baryo may kapilya na nila. Hindi, sipin nyo. Imagine niyo, lalaki pa. Saan nila kinuha yun? Sipin nyo. Sabi, bigay daw ng gobyerno. Wow! Binigay daw ng gobyerno, binayaran daw. Hindi. Kasi sila, talagang yung paghandog nila, nasisinop. Nasisinop yung, yung pera nilang hindi nakukurakot. Ultimong piso, yung napagtanungan ko ng member ng Iglesia ni Cristo, iniingatan nila. May mawala lang piso doon, pananagutin yung nakawala ng piso. Tandaan nyo yun, piso lang yun, piso lang yun. Ganon. Dito, bilyon na nawala. Ayaw pa rin panagutin eh. Di ba?
Dati INC tahimik pero sila ang nagsasalita na rin ngayon Kong Mike dahil sa mga grabing corruption. Yes, lakay eh. Totoo, no? Parang ano eh. Pati sa, di ba, pati yung paano yung galaw sa media, paano yung galaw sa simbahan, marami nagkikwento, di ba? Parang paano yung dati, nung 1986 na nangyari ngayon. At nagpapasalamat nga ako sa iyo, lakay, at kay Ma'am Elaine na may mga katulad yun pa na namamahayag na talagang hinahanap ang katotohanan. Pinapakita sa taong bayan yung katotohanan. Binibigyan ng edukasyon yung katotohanan. Kami naman dito sa DCRH, Kong Mike, sabi nga ni Secretary Sal Panelo, ang kagandahan ng DCRH. Question kong Mike, Oo. yung ano na yun. Yes, lakay. And Elaine, sabi ko nga, naku, pag nakasuhan, di ba, lakay tama, sa kanya nakapangalan, di ba dapat siya makulong pag nakasuhan? Mhm. Papakulong mo si Mrs. Papakulong mo sis. Hihiwalayin ka ng tuluyan yan. Hindi na sila kayong dahilan yan, Kong. Ayan. Pero kidding aside, Kong Mike, isa. So ngayon, ito bang mga Marines ay willing ba humarap sa Senado sa Blue Ribbon Committee para maisiwalat kung ano ang kanilang nalaman kung sila ba ay peke, lousy script yan, o totoo yung kanilang mga sinasabi at hindi binayaran? Yes, ako tingin ko talaga dapat talaga iharap. Alam mo na kay may mga ilang tayong kongresistang tumatawag. Sabi, "Oy, Mike, parang ikaw ata." Sabi ko, hindi ako involved. Hindi ako involved dun sa mismong sa mismong paggawa ng affidavit. Wala akong hindi ko tumutulong diyan. Tumutulong ako sa kanila ngayon na lang nung lumabas sila. Kaya totoo 'yun, yung sasakyan, totoo. Inaalalayan ko sila. Pero yung paggawa ng mismong affidavit, wala ako. Ngayon sabi ko sa kanila, pag lumabas itong mga sundalo at i-test ninyo yung mga sinasabi, kasi sabi, hindi totoo, hindi ko sabi ko, teka lang. Biruin mo, hindi mo pa nakakausap yung tao. Hindi totoo yan! Hindi totoo yan! May ganun ba? Ay, come on. Ibig ko pala sabi, one-sided ka lang. Yeah? Eh di nagtatakip ka nga, Pinky. Nagtatakip ka nga. Biruin mo, unang kita mo, sabi mo, Peke, bumatay ka na sa obserbasyon mo. Hindi ka nag-iimbestiga. Alam mo paano mag-imbestiga? Ha? Alam mo paano? Alam mo pinakaunang procedure na mag-imbestiga? Ha? Hindi yung parang titignan mo lang sila o makikimasid ka lang. Iimbitahan mo yung tao, tatanungin mo sa Blue Ribbon. Isa-isa. Iko-cross-exam mo. Kung sila ba ay nagkakaisa sa kanilang sinasabi, nasan ka no yung panahon na yun? Ikaw naman. Ganon. Hindi yung husgahan mo. Napakalayo ng katwiran mo. Yan yung muna kasi baka, alam mo, may ano lang kayo, tinanong ko paano ba yung nangyari dun sa townhomes ni Speaker Martin Romualdez? Ang nangyayari pala, magdadala sila ng pera. Sabi ni Speaker Martin kay Saldico, bigyan mo ko ng ganito karaming mga folder, envelope. Tapos magpupuntahan siguro doon yung mga kongresista, maaring Pasko, o maaring, di ba, pagka may break, sila. Tapos, nagsusot Amerikana. Alam niyo nagsusot na Amerikana pagka break. Pagka nagpapaalam sa speaker. Kala ko barong-barong lang. Hindi pwede, barong ka lang naka-Amerikana ka na. So, yun ang sinasabi ko na itong mga taong to hindi nagsisinungaling. Kung papaharapin ninyo, haharapin lahat. Yun lang nga lang, kasi parang sinabi, bakit wala ako ganito? Hindi daw siya involved sa kahit anong ganito. Sabi ko, hindi ko alam talaga Pero wag niyo i-test yung katotohanan dito dahil baka mapahiya kayo. Baka sabihin ng sundalo, di ba ho nung panahon na to, nagdala kaming envelope doon sa town halls, lumabas kayo ninyo. Baka totoo yun. Diba? Kayo, bakit na ang mga binabanggit ng mga Marines ay yun daw po mga nag-imbestiga sa impeachment, yung katulad ng Quadcom. Ayan, kaya galit na galit din si Congresswoman Laila De Lima. Kasi kasama siya. Kasama siya, si Congressman Abante. Ayan, Joel Chua. Yan, magandang tanong yan, Lakay. Bakit pa yung mga nandun ang nakasulat o yung mga personalidad? Kasi hindi nila kilala lahat. So yung mga sikat,
kilala nila. O siguro yung taga-probinsya nila, Mhm. kilala nila. Mhm. Kaya nga ang sabi ng mga sundalo, pag nagkaroon ng hearing sa Kongreso Yan. Mhm. at pinatawag sila, matuturo pa nila yung iba. Tamo? Mm. Sila pa naghahamon, ha? Ayaw niyo pagbigyan yan? Yan, Pinky, yan ba sa'yo? Ay, hindi totoo. Yung tao mismo naghahamon at sige, patawagin niyo kami, magtuturo kami. Ayaw mo yan, Pinky? Mhm. Kasi hindi nila kilala lahat eh. Syempre yung mga sikat, Mhm. nakita nila yung mukha, ito nagpunta, ito ganito. Mhm. Okay. So, Congressman Mike, so ano ang susunod yung hakbang ngayon? Ayan, mukhang kakasuhan pa yata kayo. Ah, mhm. Kukunin ko na rin itong pagkakataon na to na imbitahan kayo at ang DCRH. Kasi ang mga sundalo, talagang haharap sila sa media Mhm. para matanong ninyo direkta Ayan, oo. itong mga particular na kaso. Mhm. So, hindi pa aayusin lang kasi may mga security problems din sila, not problems, concerns, na kailangan pang ayusin. Kasi alam mo, nung nag-press con sila, sinundan sila. Mhm. Kaya nga sinasabi, yung kotse ni Mike Defensor nandyan. Kasi sinundan sila. At alam naman nila sinundan sila. Mhm. Dahil may mga Grabe. training din to mga to. Mhm. So, itong darating na linggo, Kaya pala- harap sila sa Kaya media. pala sinusundan tong Ah, mga to kasi matitindi hawak na tong mga maris na to. Yan. Makakausap nyo ng direkta kung ano yung mga sinabi na tungkol dito. Ano bang balak sa darating na panahon? Siyempre, nasa natin ang ating gobyerno, ang institusyon ng gobyerno, ang Senado, ang Kongreso, ang Ombudsman, na talagang bigyan nila ng atensyon itong mga sinasabi na sundalo. Mhm. Tingin ko hindi lang yung mga sundalo o tayo ang involved na bigyan nila ng atensyon at pag-aralan yung mga sinasabi, kundi ang buong bansa. Mhm. Ano ang katotohanan sa mga bagay na to? Ano itong mga pultudong to? Ito ba yung resulta ng korupsyon? Bigyan natin ng talagang pagkakataon na alamin ang katotohanan, alamin yung lalim ng nakawan, sistematikong nakawan na nangyari at naganap dito sa ating bansa. Teka, isa na lang po. So, Lakay, Opo, isa na lang. Meron pa nga bang susunod na 10 Marines na magte-testify din? sa aking pagkakaalam, Lakay, meron. Mm. Kasi alam mo, Lakay, kung ilan sila, 90. Bah, dami. Grabe, 90. 90 pa lang ano. Ano ito, Marines ba to? Dami pala. Oo. Mhm. Hindi ko alam kung Marines na sinabi niya, para kasi 90 meron to. Natitistigo, ha? Oo. Nagulat din nga ako, sabi ko, ganyan karami tao ni Congressman Saldico. Sabi ko po, Mm. Ay, walang yan, 90 na 90. Ah, to puro Marines. Hindi ko alam kung puro Marines to, ha? Pero sabi niya 90 eh. 90 yan, di ba? Ganong karami titistigo, tapos sasabihin ni Pinky, hindi totoo? Wow. Nakakasama ka ng loob na matanda ka. 90. Wow. Kaya may susunod pa at ako naman natutuwa dahil sabi ng mga sundalo nung unang alam ko kausap na nila si Attorney Levy, hindi ko sila kausap. Ang sabi daw ng mga sundalo nung mag-usap-usap sila, tayo nga nagsundalo, mamamatay para sa bansa. Di ba maraming mga naging kalaban, Mhm. yung buhay natin nakataya, ialay natin. Ngayon sabi nila, nakita natin may mali eh. Mhm. May nakita natin may nakawan. At makakatulong tayo na malaman ng taong bayan yung nangyaring nakawan. Kung buhay man ang katapat nito, sundalo tayo. Labanan natin yan. Ayan. Okay, hanggang dito lang po muna tayo. Maraming salamat po sa inyo mga kaibigan, mga kamunting kaalaman. Tignan natin kung talagang kokontra pa itong mga to. 90 Marines pa yata. Marines ata, hindi ko alam kung Marines o basta 90 eh. Natitistigo. Nalalabas talaga. Paano nila pasisinungalingan nyo kung lahat yung nag-affidavit ng isa-isa? Sige nga. Di ho ba? Oh, dito makikita talaga yung pagtatakip nila. No? Okay, maraming salamat. Hanggang dito po, mag-ingat lahat kayo. Paalam po sa inyong lahat.